Hi, you are watching Pinoy Scoop, your daily entertainment news channel in the Philippines. Dif- Different from each other, siguro po masasabi ko po yung yung iba-iba po yung kalidad ng aming boses. Like for example, si Clarice po talagang it's very obvious na ang boses po niya ay napakalalim talaga, 'di ba? Tapos makapal, soulful po. With Angeline naman, ang kanyang tinig po ay nasa mataas na range, kumbaga, term po ng nakararamin, malaanghel na tinig, very malambing, soft. Tapos, kasi mamaya may papabili ako sa'yo. Yung kay Morissette naman po, very distinctive din yung kanyang boses. At meron po siyang mga qualities, like for example, she can do whistles, ano pa ba? Bahala na kayo sumagot para sa akin. Pero kasi Ate Jonna, iba yung power ni Ate Jonna. Sa liit-liit niyang tao. Diba? Saan ba? Sabi mo hinuhugot yan. Basta yung lahat ng kinakain ko para yun sa sa boses, para may mailabas po ako. So yun po yung tingin ko na pagkakaiba-iba naming apat. Ang Birit Queens po kasi, tita, napakarami po kasing mga tao na ine-expect lang nila puro biritan. 'Di ba? Kasi siguro dahil nga po sa title namin na Birit Queens. Pero kasi itong concert na to, itong Birit Queens, hindi po sasakit ang tenga ninyo dahil lang po sa mga high notes na maririnig nyo galing sa amin. Kumbaga, ipapakita po dito yung kaibahan ng bawat isa, kung ano yung strength na genre na ginagawa namin. Siguro ito po yung pinakamapapakita namin. At kung paano kami kumanta as a solo, singer, at as a group po. Kaya, ine-expect po kasi nung iba baka daw po mabigil lang sila sa kakabirit ng apat. So, hindi naman po ganon. Actually, napakaganda po ng line-up ng mga kanta namin at lahat kami nag-agree sa mga pinagplanuhan po na mga kakantahin sa March 31 po. Siguro ang bawat isa, tita, may 5 kanta. Tapos iba pa po yun yung magkakasama kaming apat. Yes po. Opo, actually, marami po talagang naka-line up na mga kanta sa amin kasi nga po, katulad po ng sinabi ni Angge, may mga segments po kasi na grupo po kaming kakanta, may mga segments po na dalawa lang ang kakanta, duets, tapos of course, hindi po mawawala yung mga solo spots po namin. At siguro po kung bibilangin lahat-lahat po ng songs, pakiramdam ko lang po nasa mga 30 plus. 30 plus, pero naka-medley na po ng karamihan doon. Kasi, Tita Julie, itong Birit Queens, actually, masusubukan po na mag-duet ang bawat isa. Kasi sa Divas po, ang nakaduet ko lang is si Ate Kyla po. So kami, talagang mag-rotate po lahat eh. Kumbaga, makakaduet ko si Clarice, makakaduet ko si Jonah, makakaduet ko si Morissette. So kaya siguro mas maraming kanta po ang magagawa ito, Angeline. Yes, kasi po. doon nga sa apat, dalawa lang, tapos wala nang Dalawang solo spot po at saka mga medleys na So, rin. kung yung divas nun, umabot ng ilang oras, so we expect itong Birit Queens mga 4.5. Charos. Hindi naman, tita. Siguro kung mag-start po kami ng 9 p.m., mga 2 a.m. po tapos. Meron po. Hindi lang po namin pwedeng banggitin yung iba kasi surprise guest po yung iba. Pero of course, ang boy band PH. Boy band PH po. Yun pa lang po ang pwede namin masabi na guest po sa surprise guest. So daw po si special guest si Eric Santos. Isa po sa special audience po. So kayo ulit, charot. Nagbalikan ba? Nagkaayos o paano? March 31 po, tito yung Hindi naman po kami ang nagbigay sa sarili namin ng title na to. So, syempre sa ASAP po nanggaling ang Birit Queens. Tapos minsan, kapag hindi naman po kami nabigyan ng mga kanta
na gagawin sa ASAP na walang part na matataas. Minsan nagrereklamo din yung tao. Bakit pa tinawag na Birit Queens kung wala kaming maririnig na mataas na part, di ba? So, gusto lang po namin na ipaliwanag dahil kasi hindi naman po kami yung namimili ng mga songs na yon. So, every Sunday, ASAP po ang nagbibigay sa amin nun at hindi naman din po kasi maganda na every Sunday, puro birit lang ang maririnig. So, yung sinabi nila na siguro mas maipapakita din namin na mas kaya din namin kumanta ng iba't ibang genre or kung ano man yung kantang ibibigay sa amin, mas mabibigyan namin ng sarili-sarili naming, kumbaga, interpretation po. Ang galing mo doon. Ay, thank you. At saka po, gusto ko lang din po dugtungan yung sinasabi ni Angge na meron pong mga ibang mga fans or mga listeners, audience po na nagre-reklamo sila kapag hindi nga raw po namin masyado binibirit ang isang kanta. For me po, kasi meron talagang mga songs na hanggang dito lang po ang pwede naming maitaas. Dahil pag sobra-sobra sa note na to ang ginawa namin, minsan po hindi na nagiging maganda yung tunog or nawawala po yung essence, yung puso ng kanta. Kaya yun po, gusto lang namin explain sa mga anong tawag din, nagko-complain na viewers or na hindi po sila nakukontento sa gusto nilang mga marinig. Kasi, syempre, yun nga po, may mga songs talaga na binabagayan din ang mga birit. Pero ang pinaka-importante po na gusto naming magawa is maihatid po namin yung puso talaga ng kanta. Lip singing. Singing? Puso pa ba? Eh kasi kung singer naman po, hindi naman po tamang mag-lip sync ka. Di ba po? Parang niloloko mo naman ang audience mo nun. So, sa ngayon, never naman po namin nagawa yung kaming apat kahit sa Sa asa. concert po ba? Sa concert! Opening po namin lip sync. Ay, wala. Pero ano, Tita, opening lang naman. Pero gusto mo lamang kung mag-comment kasi honestly, for me, kung talagang, kung totoong singer ka po talaga, I think hindi po magandang idea na nagli-lip sync ka. Kahit na +1 hindi naman dapat. Unless, kung meron kang malalim na rason po talaga kapag ang event ay hindi na po pwedeng ma-cancel. Tapos, sobrang paus na paus po talaga yung singer. Like, ako po, sa totoo lang, nagkaroon na ako ng isang experience na I had to do it. Nag-lip sync po ako ng isang praise and worship song kasi nakaset na po talaga yung date na yun na kailangan ko pong pumunta. Nagkataon nga rin po na sobrang malat na malat po ako, not feeling well. And since ni-require po nila ako na sige na kahit basta ang importante pumunta ka lang at makita ka, ang ginawa po talaga is sinabayan ko na lang po yung existing track ng kanta. Hindi ko na po sinabi, syempre, na mag-lip sync po ako. Kasi wala naman pong nagtanong. So I think, Ay, lip sync ka ba? I think doon po nag-a-apply yung exception na kapag sobrang ano lang po talaga, sobrang emergency na hindi na po ma-cancel ang event. At yun po. I love you, Tita Ethel. Pero Manay Ethel, ano pa din po, may additional comment pa po ako. Nagkaroon naman din po ng instance talaga na nag-concert po ako nun sa Music Museum, yung Journey into My Heart concert ko po nung 2015. Na one day before the concert date po, nawalan po talaga ako ng boses. Pero since nakaset na po ang concert, nagpa-doktor po ako at binigay naman po ng doktor yung prescription, yung mga dapat ko pong i-take. Pero hindi pa rin po talaga nai-save or naibalik yung boses ko sa concert date. Wala po akong choice kundi magpatuloy po na kumanta ng live at nung opening number pa lang po, napaiyak na po ako. Tapos in-explain ko po sa audience ko po na I'm very, very sorry kasi hindi ko po talaga naiwasan na maging ganito po yung kondisyon ko, magkasakit.
alam ko po nagbayad po kayo para mapanood ako, mapakinggan ako. Pero yun nga po, sana talaga nung gabi na yon yung maintindihan po nila. But I would give my best talaga nung gabi na po yun. And thankful naman po na may lumalabas na boses kahit hindi man po perfect. But I really tried my best talaga na makakanta po ng live sa kanila kasi nagbayad po sila para po mapanood ako, mapakinggan. Ang pinaka natutunan ko po na sana matuto tayong maghintay. Kasi napakaraming mga singers din po na alam ko at kilala ko na hindi lang nanalo or hindi lang natupad ang isa sa mga pangarap nila. Nag-give up na. Diba? Ako nga, sa dinami-dami po ng singing contest na nasalihan ko noon, siguro mas marami pa yung natalo ako kaysa nanalo ako. Pero siguro talagang normal po yun. Siguro talagang ganun yung ibinigay ng Diyos sa akin kasi para mas matuto akong maghintay na kapag binigay niya yung para sa akin talaga sa tamang panahon, alam ko ng pahalagahan. Alam ko ng hawakan, kumbaga, parang gano'n. Kaya sana yung mga sumasali po sa mga singing contest hanggang ngayon, nakatulad namin kung paano nag-umpisa, yun lang talaga yung ma-advise ko. Sana wag silang mag-give up agad. Sana matutong maghintay sa lahat ng gusto nilang marating. Thank you for watching today's entertainment news here at Pinoy Scoop. Please don't forget to subscribe. Just click on the subscribe button below. Have a great day. Goodbye.